Sige ma'am, thank you po. Ha? Ay di pwede, kailangan ko ibalik to. So check mga dre. Ayan. So concurrently, meron pa tayo isa pang motor dito na ito-test drive. Ayan, yung Flex 125. Buti naka-ready yung gloves natin. Ayan, so di naman natin masyadong ilalayo to. Dito lang din malapit sa may Mountain Heights, North Caloocan. Pipili lang tayo ng maluwag na area para at least ma-review natin ang maayos to. So ito na yung hinihingi ng marami na test drive. So bigyan natin sila ng magandang review bukod dun sa walkthrough. So before natin simulan tong video na to mga dre, tulad ng lagi natin ginagawa, intro muna tayo. Yeah. Okay, so yun, gear up na. Ito yung itsura ng fuel, ito yung itsura ng gauge panel nya or yung pinaka instrument panel nya. So take note, lahat ng mga na-release ng 2024, 2025, magaganda na lahat ng bagong release nila. At the same time, naka-digital na rin sila. So kaya hindi ko mapigilan kumuha ng Rusi. Sa mga nagtatanong kung bakit Rusi kinukuha ako, nakikita nyo na mismo yung dahilan. Dalawang motor ko sa Rusi, napaka-reliable gamitin. Yung iba siguro nakaka-encounter lang mayroong konting minor problems. Pero ako, nagtataka ako bakit hindi ako nakaka-encounter niyan. Sila lang mismo madalas nagre-reklamo eh. So yun. Una natin. Naalala ko yung last time na sinubukan ko to, grabe ang lakas ng motor. Pero ngayon malalaman natin. Sinan natin ng konti yung side mirrors. Ayan. G na tayo. Let's go. Ma'am, tanong ko lang po, ilang months na po ito? Ilang months na po ito? Ilang months? Opo. Ilang months na ba ito? Ganito. Kasi kinaan, yung sila yung sabi niya babalikan niya din na pinalikan. Mga 3 months pa lang ata yun. 3 months? Sige ma'am, thank you po. Sige ma'am, dito na po ako ah. Dito na po ako ma'am. Salamat po. Okay. Uy, lakas sumatak na ito. Biruin mo, parang mas malakas pa ata ito umatak dun sa Sparkle eh. O I think same level lang din. So ito, take note lang din itong nire-review natin, Flex 125, color black. So kakakuha lang daw na ito noong nakaraan, last 3 months, pero hindi na raw ito binalikan nung mismong may-ari. So yun ang nakakalungkot doon. Pero dahil nandito na rin to at in-offer na rin sa atin na i-test drive, so take na natin yung opportunity na may i-review to. Kasi since hindi ako nagkaroon ng actual footage na ma-review yung unit ni Joshua, di Boss Joshua last time, yung collector ko sa unit ko ng RFI 175. So ayun, ngayon ako nagkaroon ng panibagong oportunidad para at least ma-review natin tong motor na to while doing the test ride. So ayun, isa sa mga observations ko dito mismo sa motorsiklo na to, although na-overview ko na kayo sa specs nito lately kasi meron na ako ni-review nito eh, konti lang ata abuse nun, nasa 73 lang ata if I'm not mistaken. So ayun, observation ko sa unit na to, ngayon pa lang kahit kanina na paglabas ko, grabe ang lakas pala ng hatak niya ito. Meron din isang nakapagsabi sa comment section doon mismo sa actual na video ko, malakas daw talaga tong motor na to in terms of torque. So yung hatak niya, grabe, dumudulo pang araw ata to eh. Pero ayoko subukan, nakakatakot. Ibebenta pa nila to eh. Mahirap magkagasgas to, men. Ito ang tanong, saan ako aabot pagka ginamit ko to? Ayan, punta tayo na grabe lakas pero saan ka, gamay ko kagad para lang ako nagdadrive ng Honda Beat. Honda Beat Honda Beat 110, yung gamit ni Papa dun sa pangarap. Ganun ko siya ma-describe, yung posture, yung seat,
Kasi ito, kung yun, saktuhan lang yung lambot ng sparkle, ito, talagang malambot to. Then also, mapapansin ko rin talaga, yung posture nung mismong seat ko dito, napaka-komportable. Pareho lang din ang posture nung seat ko doon kapag nakasakay ako sa Honda Beat FI nung tatay ko na yun. So yun, malakas yung hatak, speed tama lang din, goods na goods. Daan muna ako, bossing. Tsaka hindi siya ganong matagtag pag dumadaan siya sa medyo mga lubak na lugar. Especially kapag kahit na malumanay, meron kasing motor na ganon eh. Ayan, mukhang papagasan ko to ah. Nan tayo ng Victory. Ay kaso wala na pala tayong barya. Saan pa tayo po pwedeng dumaan? Dito na siguro. So cheers tayo eh. Ayun, so diretsoin na natin to, baybayin na natin to phase 6. Ito papuntang phase 6. Amparo na tayo eh. Yan. Ang ganda, putik. Napakaangas. Handling. By the way, kaya same lang din to. Maganda rin ang turning radius na ito. Mamaya papakita ko sa inyo. Ito yung mas malayo kung mararating. Pahinga muna tayo. Ayan. Let's try natin iliko. Lakas din ng busino. Ayan, liko tayo. Ay, grabe. Easy lang siya iliko, madre. Ayan o. Ganon lang siya. Pero sa kasamaan palad, kailangan na natin magpagas. Yung 26 lang yung pinaka minimum na speed para dito sa motor na to, since ginagamay-gamay pa natin kahit pa paano. Although bigamay na natin eh. Gasolinahan doon na lang siguro, no? Okay, in terms of speed, torque, hindi ito mapatalo. Grabe. Wala akong masabi dito sa motorsiklo na to. Riding comfortability check, okay. Then turning radius goods din. Madali din i-maneuvering to kapag mayroong mga sharp, medyo may mga ano ba tawag doon? Yung talagang grabing likuan, mga grabing paliko sa daanan or di kaya liliko ka pabalik. So goods na goods din in terms of handling. Then also yung acceleration maganda rin para dito mismo sa motorsiklo na to. So yun yung halos isa sa mga na-obserba ako dito mismo sa motor na to. So wala siyang ganong delay in terms of throttle. Napaka-responsive. Ayan o, papansinin natin. Ipigay mo agad, meron kagad yung engine eh, response. Tapos pagdating sa ahon, easy lang niya i-akit yung easy lang to makaakit sa ahon yun. So pagas muna tayo. Isang bote ah. A few moments later. Check natin yung gasolina nito. So ito yung compartment niya, tapos ito yung gas niya. So green yung gasolina nito. Yeah, 1 litro ng green. Tignan natin. Pilyo na grabe ah.
Medyo maano lang din pala ang ano nito, fuel tank capacity, pero ano naman, goods naman siya in terms of ano, efficiency pagdating sa ano, sa gas. Pero technically ito, hindi ko pa kasi natatry ito ng long ride. Green ya, green po. Opo. So, hindi ko pa siya masyadong mahusgahan on that term. So, sa ngayon, short ride lang muna tayo. Siguro around Mountain Heights lang, kasi ito lang halos yung nakikita ko na medyo maluwag-luwag na area para ma-review ko rin siya ng maayos. So, Wala nga siya nanginginig. ayun. Kaya siya nanginginig pag siya nakapaligarilyo. Walang tayo pambayad. So, paarga na natin. All goods naman. Paarga na natin tong motor. Back to barracks na tayo. Ay, mali pala. Dapat high octane pala yung kinuha ko. Dapat pala nagpula ako rito. Sige, pero subukan na natin. Ayan o, 3 bar siya kaagad o. Nakakasard pala ako. High beam, low beam. Ay, hindi pa kasi naka-on yung headlight eh. Ayan, high beam, low beam, check. Hazard. Gumagana din siya o, yung turning lights niya. Naka-hazard din to. So, yun nga lang, ang disadvantage na ito, pag nag-right ako bigla, tapos bigla ako nag-left, gumagana pareho yung turning lights ko. So, kailangan ko muna siyang i-off bago ko siya gilid. So, ayun, then horns. Malakas din, sakto lang. Tayo natin yung headlight, mga dre. Siguro konti lang, yan. Tapos, kagandahan nito, may kill switch eh, kaya madali lang din patayin. So, ayun, working on lahat yung indicators. Then, high beam and low beam, goods din. Okay na. Ang galing lang din kasi pag nag-high beam and low beam, bumababa rin yung brightness ng kanyang TFT display. So, ayun. Ang ganda rin. So, ayun. Simulan natin yung drive ulit. So, pabalik na tayo ngayon ng outlet. So, for testing lang naman tong motor na to para at least maano. So, ma-review natin ng konti kasi last time walkthrough lang yung ginawa natin dito mismo sa motorsiklo na to. Then, ayun, nabigyan tayo ng opportunity to test ride. Tinake na natin para magkaroon din tayo ng actual review for this one. So, yun nga lang, sa kasamaan pala, di ako nakapagandaan ng script kasi biglaan din tong mga to eh. So, ayun, yun yung isa sa mga observation ko within this bike. So, riding comfortability, goods yun. So, ulitin ko lang ha, riding comfortability, komportable siya, masarap siya sa upuan in terms dito mismo sa kanyang seat. Then also, kung mapapansin din natin, torque, goods, malakas din humatak, pwede pang ahon, especially yung mga gantong patak, klase ng pataas, kaya yung dinaanan natin kanina. Then yung turning radius is goods. Then pagdating sa mga biglang liko na halimbawa babalik ka ng ruta, pabalik yung ruta mo, mga ganon. So yun yung isa sa mga basic description na po pwede kong ma-describe. So ayun, tsaka hindi gaanong gigil yung makina niya ha. Okay na okay siya. So ayun, dito na tayo, pa-outlet na tayo mga dre. Yan, outlet. Good to say, hindi naman ako masyadong tiptoe dito sa motor na to since parang Honda Beat nga lang din yung nito, motor na to. So ayan. Tapos pasok na tayo. Ito si kuya, naka-sparkle din oh. Pasok na natin.
Easy lang din siya makasingit-singit sa mga parte na masisikip na lugar. So, ayan, buti na i-record natin yung pagpunta rito. So, ayan. Wala nga lang siyang side stand switch, pero okay lang. Ayan 3 bars. So, ayan. Yun yung pinaka-overall review ko dito mismo sa Flex 125i, which is in some good terms, goods na good sa akin tong motor na to based on my own opinion, kasi lahat ako all around package na siya for a one kind of scooter na pang city riding talaga. So performance, comfortability, handling, then also acceleration, good sa akin yun. So double thumbs up ako dito sa motorsiklo na to. So kudos kay Rusi, nag-release sila ng ganitong klase ng bike, including din yung Sparkle na last time na nireview ko. So yun nga na mga dre, hanggang dito na lang muna tayo pansamantala. So maraming salamat, keep safe always and ride safe. Ito ang inyong likod, Japs out.